sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko ito'y gamitin mo sa isang pagsamba. The Word of God says in 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlo, sa pagtulid sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi aron ang tao nga nagalakad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Mag-aampo kita niining kabuntagon Ginoong Dios among gikumit diha kanimo ang among kaugalingon.
give us the discernment para mas masabtan namo ang imong mensahe karong kabuntagon. Among i-lift up diha kanimo ang among kasing-kasing aron imo kining pag-uhon Ginoong Dios nga adunay passion sa pagsunod, pagpaminaw, pagtuon sa imong mga pulong. Let it be that your word become alive sa among tagsa-tagsa kag kinabuhi. Na kining tanan mamahimo nga among giya, ang imong pulong ay among sundon more than sa desire sa among kinabuhi, more than sa influence ng kalibutan. Among gidala usab sa pag-ampo Ginoong Dios ang among mamigsuunan wala namong makauban karon. Ginoong Dios, among giampo ang imong pagpanalangin ngadto kanila kauban sa tampanay. Unsa man ang mga sirkumstansya sa ilang kinabuhi, o sirkumstansya Ginoong Dios sa among kinabuhi karon, among gisaligan ikaw adunay dakong plano, adunay dakong gugma alang kanamo ug ang tanan mutulog gayon alang sa kaayuhan sa tagsa-tagsa. Kining tanan Ginoong Dios among giampo sa kanimo adunay dakong pagsalig sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Amen. So, maayong buntag kaninyong tanan. Okay. Maayong buntag. Okay. Do you have your Bible with you? No, dapat ay tagsatagsa ka Biblia dito sa nato ang tagsatagsa ka panimalay. Now, as a member of a local evangelical church, how do you value the Holy Scripture? Huwag na kong pasabot, gusto na kong ipangutana. No? Isip, sakop. Palibog ko, brother, no? Hindi na sumukapot. Isip, sakop sa iglesia diin ang pagpanudlo o ang doktrina nagabase sa Biblia. Giunsa nato paghatag o bili sa atong mga Biblia. Sa tibuok pasimana, gikan Lunes, hantod Sabado, doon na kitay kahigayunan sa pag-abli, pagbasa, o pagtuon niini. Importante ba alang kanato ang Biblia? O mas importante alang kanato ang pagtanaw sa atong tagsa-tagsa ka cellphone o pagpaminaw sa influensya gikan sa gawas. Ang ato ang buot hisgutan karon buntaga mao nga atong ilhon kung unsa ka importante ang Biblia o ang pulong sa Dios nganhi kanato. Now, doon ay sakit nga kamatuoran, no? Nga atong napantayan karon. Many believers claim to honor the Bible, yet they rarely read it, seldom obey it, and often replace it with its truth with personal opinion or cultural trend. Mao kini ang sakit alang sa mga Kristohanon karon nga panahon. Daghan ang nag-ingon nga akong ipasidunggan ang Biblia o ang balahang kasulatan. Apan ang tinuod, talagsa ra kini ablihan, talagsa ra kini basahon, talagsa ra sad sundon ang mga nakasulat ng ini. O kasagaran, diha sa atong mga decision making, mas atong gihatagan og pabor, mas atong gihatagan og pagsunod ang gitawag natong kultura o ang influensya gikan sa gawas. Unsa ba ang buot pasabot nato nga kung musunod kita sa Biblia, unsa ba kadako ang paghatag nato og bili niini sa atong kinabuhi? What makes the Bible or the Holy Scripture worthy of our highest value? Mao kana ang atong hisgutanan karong kabuntagon. Doon na kitay tulo ka puntos nga atong tun-an o pamalandungan karon. Ang tuyo nato nga mas mahatagan pa nato og dakong pagtagad diha sa atong adlaw nga panginabuhi ang pagbasa
pagtuon o pagsunod sa pulong sa Dios. Ang Biblia dili kini ordinaryo lamang nga butang kung buot natong suknaon. Dako kini o kalambigitan sa ato ang pagkinabuhi isip Kristohanon. So isa-usa na to i-discuss ang tulo ka butang aron atong mahibal-an nganong takos ang Biblia o ang balaan nga kasulatan nga hatagan sa taas nga bili sa atong kinabuhi. Una, di magikan ang Biblia or the divine source of Scripture. Di magikan. Kung sa ba ang pundasyon ni ini? Ganong gikinahanglan nato hatagan o dakong bili. Sumala sa teksto nga atong gibasa diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon diha sa unang nga phrase. All scripture is given by inspiration of God. Ang tanang kasulatan minanduan pinaagi diha sa Dios or inspired kini diha sa Dios. Kung sa may buot pasabot ni ining all scripture is given by inspiration of God. Buot pasabot kini mga igsuon nga ang balaang kasulatan dili kini buot-buot o binuhat o kabubuton lamang sa tao. Ang kasulatan, it is God's breath. Kininhawa kini sa Dios. Gikan gayud kini sa Dios. Okay? The Bible is not just information coming from men. Dili kini impormasyon nga sinulat lang sa tao o bunga sa panguna-una sa tao. It is a revelation coming from God. The Holy Scripture, it is not human opinion. It's a divine communication. Bot natong pasabot, usak kini ka pakigpulong o pakig-istorya sa Dios. Ang pulong sa Dios gisulat alang atong mabasa para mamahimo natong giya sa matag adlaw. Mamahimong diha nato mahibalaan ang kabubuton sa Dios. Diha nato makita og unsa kita diha sa atubangan sa Dios. Unsa ang pakigsabot sa Dios sa iyang mga binuhat nga tao. Diha nato sa Biblia makita ang dakong gugma sa Dios. So the divine source of Scripture is from God. Gikan gayud sa atong Creator. No? Dili kini aksidente, kundi duna kini dakong katuyuan ngano nga ang Dios pinaagi diha sa kasulatan nakig-istorya ka na to because Scripture is a divine communication from God unto man. Then, if the source is God, then the content is perfect, trustworthy, and sufficient. Tungod kay gikan kini sa gamhanan o perpekto nga Dios, ang sulod ni ining balaang kasulatan, perpekto, bubod pasabot, infallible, or walay mali. Dili mali sa kinatibukan ni ini nga mensahe. Could it be, dunay lahi-lahi nga translation, but in the original writing, sa pagtuyo gayon, sa pagbuhat gayon ni ini, dili kini nahimong sipya o dunay mali. Tungod kay wala kini mali, kasaligan kini alang sa atoang pagtuon, kasaligan kini alang sa paggiya sa atong kinabuhi ug sufisyente kani, no? It is kanang walay kulang, di na kinahanglan nga doon na pa'y suporta. Doon na kini gitawag natong
ang otoridad over sa ato ang kinabuhi. Unsay giingon sa lain pa nga mga kasulatan o mga bersikulo. Aside from 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, unsa ang pulong sa Dios, unsa giingon sa ubang mga kasulatan sa Biblia mahitungod kaniya. Ingon diha sa 2 Peter chapter 1 verse 21. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Kay walay propesya o mga nahasulat no sa karaang tugon. Peter is referring to the Old Testament, sa mga prophecy nga nasulat diha sa Biblia. Ingon diha sa sinulat ni Pedro, kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Ang gisulat di ay ni David diha sa Salmo, ang gisulat ni Propeta Isaiah, ang gisulat ni Propeta Hosea, dili di ay nila kini buot-buot o buhat-buhat lamang, apan gikan kini sa pagmando sa balaang Espiritu. Walay nahisulat diha sa balaang kasulatan nga gimbutan lamang sa tao, kundi adunay pagmando sa balaang Espiritu. In Hebrews chapter 1 verse 1, ingon diha, God, ang Dios, after He spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways. Sa unang panahon, daghang igayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-lain nga pamaagi. Nakikistorya diri ang Dios sa iyang mga katawhan, pinaagi sa mga propeta. Ang mga propeta gisulat usab kini o gi-deliver o gi-communicate kini ngadto sa mga katawhan. Hangtod karon ang pulong sa Dios diin gisulat sa mga propeta ato pang mabasa o pwede pa natong tun-an. So the scripture, ang mga pulong nga gisulat niya gikan sa Dios o dili tumok-tumok. Angayan nato nga kasaligan, angayan nato nga mamahimong giya. Now, the divine authority, kaganina ang unang punto nga atong gisgotan, it's all about the divine source of the scripture, din gikan ang Biblia. Karon, unsa ang otoridad sa Biblia? Sa atong gibasa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ingon diha, the word of God or the Holy Scripture is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Huwag pasabot, magamit, no? Kung sa pailaing term sa profitable, Pastor Jolie. Tulog na si Pastor Jolie. The Word of God, the Scripture is kanang unsa ni sa Bisaya? Unsa ning profitable pa? Sige. Sige, sa inyong nasabtan, unsa ning profitable? Ha? Ganansya. Ganansya? Dili siya ganansya, hindi man siya negosyo. Mapuslan. No? Mapuslanon. Yes, that's the term. Mapuslanon siya para sa doctrine. Ano? Kung nagapanudlo si Pastor Julie, dinhi dapat gikan sa Biblia. Nga naman, mapuslanon siya. Mao kana ang iyahang otoridad
sa matag Kristohanon o magtotoo sa Dios. Scripture comes from God. It is absolute authority sa atong kinabuhi. Wala na lain. Pag-abot diha sa doktrina, pag-abot diha sa correction, pag-abot diha sa correction in righteousness, wala tayong laing basihan kundi ang Biblia. Like for example, gusto lang na ako mahatagan o emphasis ang authority. Ingon akong lula, basta muagi daw ka sa daghang mata na binasbukid, pag ingnon kang gwapo, mo na daw ka purya-buyag. Nga naman, kay ang buyag, makadaot. Ang pangutana, itudlo ba sa Biblia ang buyag? Mabasa? Kay wala sa Biblia, dili di ay nato angayan nga ang buyag tuuhan. Kung ang Biblia nag-ingon nga wa nato masiguro ang atong kinabuhi o posible unya o ugma di nata makamata. Ano ito? Simba ko ka diha, pastor. Ang pangutana, mabasa ba diha sa Biblia o mapugnan ba ang kamatayon diha sa imong pagtuktok sa kahoy o pag-ingon og simba ko? Ha? Dili siguro. So kay wala gitudlo sa Biblia, dili kana ang angayan natong buhaton o mamahimong practice. Kanang mga gitawag natong superstitious belief, kani ato kasaban ko sa mama kay naniling ko gabi kay mugawas ang swerte. So naba sa Biblia, kani ka pwede manili og gabi kay manglahos ang masilhigan ng swerte. Kay kung wala gitudlo sa Biblia, dili na to ang ayan tuhan og mahimong practice sa atong kinabuhi. Now, kay gitudlo man sa Biblia ang gitawag natong pagsunod sa ginikanan. Ang ayan ba natong tubag-tubagon o dili irespeto ang atong ginikanan? Ang ayan nato nasundon ng Biblia nga hatagan nato sa pagrespeto, pagsunod o pagmahal ang atong ginikanan. The divine authority of the Scripture. Scriptures comes from God. It is absolute authority over our life. Wala tayong pwedeng sunodon, kundi ang nakasulat lamang sa Biblia. Dili ang pagbuot sa uban, dili ang opinion sa uban, dili kung unsay isulti sa uban. Ang sundon lamang nato o himuon nga basihan sa atong prinsipyo sa atong kinabuhi, mao lamang ang pulong sa Dios. Diin atong mabasa diha sa Biblia. There are areas of authority, no? Ang Holy Scripture diha sa atong kinabuhi. Una, doktrina. Unsay mga doktrina nga atong isunod? Unsay buot pasabot sa doktrina? Giunsa nato pag-ila ang Dios? No? So kung unsay gisulti sa Biblia, mahitungod diha sa Dios, mao lamay atong sundon. Dili katong musimba kita ni atong dunay mga binuhat sa kamot, magibutang diha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka altar. Kay kung mao ka na atong konsepto sa pagsimba, pagawas nato diha anang balaya, wala na ang atong Dios. Kung ingon ang Biblia, nga dili kamo mabalaka kung unsa ang inyong kaunon o unsa ang inyong ibiste, ano yan atong ikinabuhi nga walaon na to ang kabalaka mahitungod sa pagkaon. Kaya nga naman, ang Diyos may nag-provide, maiingon sa iyang pulong. So that's the authority of the Bible sa atong kinabuhi. Kung maingon ang Diyos nga, simbahon na to siya, sumala sa kamatuoran,
sumala diha sa espiritu, di nato simbahon ang Dios tungod kay gusto lamang kita magpagarbo sa uban. It is not biblical nga mo mahimong kada Domingo payos kita o relihiyoso kita tan-awon apan sa sulod ay sa atong kasing-kasing ana aday ang katapol. Kung unsay giingon sa Biblia sa pagtratar sa atong asawa, pagtratar sa atong bana, pagtratar sa ato ang pamilya, mao kadto ang atong sundon diha sa magtiayon, no? Alang mi ako'y bagong membro dito sa Tagpaubo sa Samal nga ato lang yung Domingo nagpakasal sa kadugay nilang gitawag na to pagkuhabay o panag-ipon. The very message sa ilaha ay you have to reconcile, no, sa inyong pagpuyo diha sa kabubuton sa Dios. God institute marriage even from the time of Adam and Eve. Wala gitukod sa Dios ang kanang gitawag na to pag-ipon o sexual relationship apart from kanang wedlock, no, kanang diha sa kaminyoon. Sila nag-ipon og dugay. So ilang gidawat ang katudluan, no? So ambot na tong pasabot dunay mga gitawag na tong kamanduan ang Dios diha sa atong pagpuyong isip pamilya. Pero kasagaran naman gud nato, no? Mabitaw lang sa kaminyoon usahay ang atong definition sa marriage is a covenant between two consenting adults. But actually, it is not. It is a covenant between three. The husband, the wife, and God. Pero sa ato abang pagpuyong isip magtiayon, sa decision making ba nato, apil diha ang Dios. Pero kasagaran, kita lang ang nagsabot. Usahay, wa nagyoy laing kasabot. No, ang bana magbuot-buot, ang asawa magbuot-buot. Mao nang diha sulod sa panimalay, wala ang kalinaw, wala ang pag-iusa tungod kay dili man nasunod ang pulong sa Dios. Now, pag-abot usab diha sa pag-reprove or pag-confront sa error. Kasagaran kung mubadlong kita sa ato ang mga sakop o atong mga siligan, atong kaugalingong opinyon o atong kaugalingong panlantaw ang ato ang gigabit sa pagbadlong. Dili ang pulong sa Dios. Sa pagmatuto sa mga bata, kasagaran ang aton ang gingon, kini na-share ko man diha kaninyo. Kasagaran atong giingon sa mga bata nga you have to trust us as parents, no? Anang magkuan bitaw sa bata manudlo nga dapat musalig mo namo kay kami ang inyong ginikanan. Karon kay dako na ang bata, hamtong na mo ana nasabtang nga dapat saligan nimo ang imong kaugalingon. Is that a biblical teaching? Wala na gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, bisan gamay man ka o dako man ka, we have to trust only to God. Mano ang angay pagpanudlo sa bata, dili kita ang angay saligan. Dili ang ilang kaugalingon ang angayan nilang saligan. Kung dili sa tanang panahon, ang saligan, ang Diyos lang. Para ma-develop sa ilaha ang gitawag na itong God-centered nga kinabuhi. Now, diha sa gitawag na itong correction, no? Which means restores alignment. Kasagaran sa ito, panimasli. Pero, ang pulong sa Diyos, ingon siya diha, vengeance is mine. Kung doon kay kalagot o kasuko, diha sa imong asawa, sa bana, sa imong silingan, sa imong bugangan, sa imong nanay, sa imong tatay, ang unang kabubuton sa Diyos mo kani, restoration. Nga naman, kung sige pakita diha sa tibuok kasulatan, may tungod na to, kita nakasalat sa Diyos. Pa may matarong sa tao. Pero ang Diyos nagatudlo about restoration, kung nga doon ay pangluwas. Doon ay
Kristo. Nga niya sa kalibutan. Para ang tanang makasasala, ma-restore. Muila diha kaniya o magbalik diha sa relasyon sa Dios. That's the biblical principle mahitungod sa kinakitawag na itong pulong sa Dios na may atong gamiton sa pagkorek. Dili kay ang atong personal nga kaalam o personal nga kasuko o personal nga pagbati. Kanunay kitang mugamit o magsalin diha sa pulong sa Dios. It is because mao kini ang otoridad diha sa atong kinabuhi. Diha usab sa instruction. Sa pagpuyo nga malinawon, sa pagsimba sa Dios. Panaglitan, kung sa may giingon sa Dios, mahitungod diha sa paghatag sa ato ang kinitaan. No? Dunay nagingon, okay, before, ingon ang kasuguan nga, you have to tithes. You have to give your 10%. Napay mo question, asa, ang gross o ang net? Diba? Ingon sa bagong kasuguan, ingon ni Pablo, diyan sa tagakuan, God loves the cheerful giver. Now, diyan man makita na ito, kung sa tumbol sa mas sayang sa kalibo. Kano lang, 20 pesos. Now, kung maukat to, ang kalipay sa imong kasing-kasing, din sumiit. Na siya ang principle of giving niya sa sunod sa church. Kaya maski pag muhatag kag 100,000 niya, sakit kayo sa imong buot. Kung sa Dios pa na, sa panampanlantaw, giagda ka og kaon, pero puno sa kas panumboy, ganahan ka mo kaon. Diba? Noon sa may another principle of giving, sumala sa Biblia, na kung muhatag ang imong tuo, dili dapat makahibalo ang wala. Pero kung sa may gibuhat sa tao niya sa giving, gusto niya nga ipanghambog ang iyang gihatag. I-post pa na to sa Facebook o ato pang ipanabi nga si kuan maluoy kayo ang gibukas kita ka angit nako. Kaya kasagaran mo ato og kanang gitawag na tong birthday o pista. No, pero pag-abot sa panahon, mo ana sa pista o katong iimbita sa birthday. Sila kita'y nag-birthday, iimbita na to sila. Karon kay sila ang nag-birthday, wa na sa ta imbitaha. No, kasagaran ang tao kung dili na isubay diha sa biblical principle ang iyang pagkinabuhi, diha sa iyang pagpanghatag, kanunay kining sa tawag kana? Kanang maghihap bitaw sa imong hinatag, manumboy, no? Mangwinta. So, mao kana siya ang otoridad sa pulong sa Dios nga ni kanatok ang mga magtotoo. The Word of God, the Holy Scripture, has the final authority over our life. Now, ikatulo, nganong dunay otoridad ang Scripture? Let us look back to the example given by Christ. Our Lord Jesus Christ applied the Holy Scripture when He was tempted in the wilderness. Nananakuha na to nga sa dihang human o bunyag sa Ginoong Jesucristo, human sa iyang bautismo, kidala siya sa Balang Espiritu dito sa Kamingawan. Unya na dito ang Yawa nga manilintan. Ingon siya kung igutom man ka, ang kining bato, himo ang kining tinapay. Ano sa ingon ng Ginoong Jesucristo? Wa man nakigdebate sa Ginoong Jesucristo, himuon hinuunta kang tiki. Himuon ta kay hinung litson manok mo imo. Pero masay ingon ng Ginoong Jesucristo, ang sayang tubag diha sa Mateo 4, chapter 4. It is written, nahisulat diha sa referring sa mga Old Testament books. It is written, nga ang tao dili mabuhi pinagi lamang sa tinapay,
kundi diha pinaagi sa pulong sa Dios. Ingon na sad ang manunulay, ambak. Ang kay anghel nga imong ipadala ang imong Dios o ang imong amahan diha nimo. Sapnayon magkaka. Nasa igingon na Ginoong si Kristo. It is written. No, nayaw tistingi ang imuhang Dios. So now, this is the principle, the very principle nga gitudlo ni Kristo na to. Nga sa panahon di ay, sa mga temptasyon, ang pwede na natong saligan ang tulong sa Dios. Now, it is good to have sa gitawag natong memory verses, but it is equally good kung doon na tayo application sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios kay mao kini ang otoridad diha sa atong kinabuhi. Even the Lord Jesus Christ applied the authority of the Scripture during the time He was tempted in the wilderness. Since the Holy Scripture is God's voice, then it is the final authority. Dili ang atong culture, dili ang atong pagbati, dili ang opinion sa uban, o ang influensya sa kalibutan. Diha sa atong mga decision making, diha sa pag-confront sa tagsa-tagsa na ito ka-problema, diha sa pag-confront sa atong tagsa-tagsa ka-sitwasyon sa kinabuhi, ang pulong lamang sa Dios mao'y dunay otoridad. So where can we find the Word of God? Only in the Holy Scripture. Muna mga igsuon, importante gayon nga ma-establish atong kaugalingon unsa ang pulong sa Dios or the Holy Scripture dinhi kanato. Mauna nga kung doon na tayo Biblia, pito man kaadlaw sa isa ka kuan semana nya 24 ka oras sa isa ka adlaw, tun-an nato, basahon nato ang pulong sa Dios aron mahimo kitang alamon unsa ang kabubuton sa Dios sa ato ang kinabuhi. Okay? So atong nasabtan, una natong giisgutan, diin gikan ang balaang kasulatan. Ikaduha natong giisgutan karon ang gitawag natong otoridad sa balaang kasulatan sa atong kinabuhi. Unsay giingon sa balaang kasulatan mahitungod nini? Ingon ang balaang kasulatan in Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kay ang pulong sa Dios, buhi. Dili lamang kini siya nga ordinaryong pulong, kundi kini buhi o gamhanan. It can operate sa atong kinabuhi. Mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Unsay buhaton sa pulong sa Dios? Mudulot kini sa kinailanman sa kalag o sa espiritu o hantod sa mga luta-lutahan o sa utok sa bukog. Nasayran niya ang mga butang nga giuna-una o ginapangandoy sa mga tao. Ikaduha, ingon, mao ni atong isgutan kaganina, ang pulong ni Ginoong Hesukristo samtang siya gitintal dito sa kamingawan. Ingon diha, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mitubag si Jesus kaniya sa nagsulay. Ang kasulatan na kaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa matagpulong usab sa Dios. Mao kana ang otoridad sa Biblia. Mao kana ang kamatuoran mga igsoon nga dili lamang kita mabuhi sa mga material nga butang. Apan mabuhi usab kita diha sa matag
pulong sa Dios. Dili lamang spiritual, apil usab ang gitawag nato practical nga pagkinabuhi sa tao. Now, maghisgot kita sa sufficiency of the Scripture, ikatulong nga bahin. Ingon diha in verse 17 that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ang balang kasulatan niya ay kung gusto kita magbuhat sa maayo. Is it our desire nga magbuhat og maayo? Hello? Hello? Hi? Okay. Kita ba tanan gusto magbuhat og maayo? Pangutana, asa nato unsay giya nato aron sa pagpamuhat og maayo? No, mana ta? Gusto nako mahalon ang ako ang asawa. Unsay mahimo nimong basihan sa pagmahal sa imong asawa? Brother, kabalo ko nga mahal o gihigugma gid nimo ang imong asawa. Asa nimo gihugot ang pagmahal nimo sa imong asawa? Asa ni gikan? Kung sa imong basihan? O gihatag. Okay. Mao na siya ang pulong nga imong basihan tungod kay ang asawa, all good things is coming from God to include ang atong mga asawa o bana. So that's biblical. Tama? Pero, pag ang ato ganing basihan, ang pitik lang sa atong kasing-kasing, it could be, dili na siya love, o dili na siya sufficient diha sa panag-uban. Kay kung di makahilam mo sa imong asawa, kung saan na may atong gingon, pangitan mo sa asawa, makabahay mo sa siya o panan. Kaniya to, sa imong pagpanguyab sa imong asawa, o sa imong bana, buutan pa kayo siya, masundanon pa kayo siya, pero karon nagsukul-sukul na. Manas ka nami alisdan o biyuda ng akong asawa, may pamutong biyuda, mapangga pa. Di ba? Pero, kung ang ato ang gisunod, ang pulong sa Dios, ang kitudlo diha, di ba doon na ipagpanudlo nga, you have to love your wife. Sa asawa, ang sa kitudlo, you have to submit to the authority of your husband. Diha sa atong pagkinabuhi, no? Sa atong everyday life. O sa ingon sa Biblia, ano yan batang mabalaka sa atong kanon ugma? O, giingnan ka nga, you do not have to worry. Pero, ano man lagi nga murag, sige naman ang tagagadangan sa ato, bayron na sad. Diba? Buntak na sad, maglungag na sad, magluto na sad. Nganong ingon na naman? It is because wala na ito makita ang sufficiency sa Biblia. Kaya di man na ito ginabihan. Kung saan ba na ito pag-familiar sa kabubuton sa Diyos, sa gugma sa Diyos, sa itong kinabuhi, kung kanunay ang atong alam ginatanaw, ang lahi nga mga libro. Okay. Kabalo ko sa mga new couples, gagmay pa inyong anak. Diba? Wala pa'y anak. Wala pa'y anak. Pero kasagaran, nahadlok na sa kaugmaon, o sayo mo ingon, adi, nalang sa mga anak. Ano man, wala tayo ka pa-eskwila. Diba? Gikinahanglan ang atong anak, mamahimo, ikaw, brother, sa ambisyon ni mo kung doon na kay anak, mamahimo, abogado, congressman, kontraktor, mamahimong seaman. Diba? Dapat ang atong anak mo graduate sa college. Mao na atong pagtuo. Mao na ang desire sa atong kasing-kasing. But is it biblical?
Unsay responsibilidad sumala sa Biblia, sumala sa konteksto sa Biblia, may tungkol sa responsibilidad sa ato ang mga anak. Unsa ang biblical principle. Ang atong anak musimba sa Dios nga atong gialagaran. It is not our worry kung unsa ang kabaon sa atong anak, kay ang Dios dunay gugma sa atong mga anak. Mao na kasagaran, mali atong pagkampo. Lord, ayaw ko na kukuhaan, kaya murag papanak ko na pag-graduate ng akong anak. Kung baga ba, makik-appointment na ang master pero mo baliman, ayaw sa. Nga naman, wala pa na human akong anak. Wala pa ni graduate. Ikaw ba ang mumugna sa kagmahon sa imong anak? O ang Diyos na nahigugman niya? We are just instrument as parents. Na mahing alangan, masagsaliki sa kawayan as na matawagi ng mama o papa. So ang imong tulubagon lamang sa imong mga anak, maonin, ibin ang pagpakaon din na tulubagon. Nakita kung nisimba ta sa Dios nga mapadakugsan ang atong mga anak nga simba sila sa Dios nga atong gialagaran. As to the rest, ihatag siya sa Dios. Mabitaw na ang purpose sa dedication. Lord, imo ning hinatag nga bata. Amo ni siyang ibalik diha kanimo ang iyang kaugmaon para nimo. That's the very biblical principle. So we do not have to worry about the future sa itong mga bata. Kaya kung nahigugma ang Diyos nato, doon na sa siya paghigugma sa itong anak. Kung mas dako ang gugma kung nahigugma ang Diyos nato ng mga badlungon, nahigugma po ang Diyos sa atong mga anak. So, doon na siya provision, doon na siya protection, doon na siya preservation sa atong mga anak. So, dili na to ang ngayon. No? Nga mga bata, atong kabalakan ang ilang kaugmaon. Kung dili ang atong responsibilidad, mag-guide na to ang atong mga anak nga moalagad ganito sa Diyos. That's a very biblical principle. Ingon si Joshua, no? Me and my household. So he is the leader. Joshua is the leader sa iyang panimalay. Iyang gigyahan nga musimba ganito sa Diyos. Wala man ang problema si Joshua kung sa ipakaon niya siya mga anak. In fact, ipakita ka na ni Abraham. Mayaman ang anak ko. Ako, ingon ang Diyos, i-offer imong anak. I-offer niya. No, ipakita niya ba nga, ang kinabuhi isa kong anak, imo man yung hinatag, ibalik na ko niya sa imo. Nasabtan na to nga, the Word of God, the Scripture is sufficient kung atong lang mahibalan sa atong kinabuhi. The Scripture comes from God. It is complete for our righteous living. Gusto ta mo buhat og maayo, basa ta og Biblia, tun-an nato kung unsa ang gitudlo sa Biblia. Dili kay si Pastor Julie lang ang mubasa sa Biblia. We are all responsible sa pagtuon sa Biblia kay ato maning kaluwasan, ato maning kinabuhi. Kaduha, the Word is not just divine. It is deeply practical. Dili lang ni mahitungod ang pulong sa Dios, dili lang ni mahitungod sa spiritual aspect sa atong kinabuhi. This is also practical. Gusto kang negosyo? Nagpanudlo ang Biblia sa maayong negosyo. Di ba, Pastor Jolie? Itudlo sa Biblia kung saan pagtimbang. Ayaw pagpanikas. Itudlo sa Biblia kung saan mga maayong negosyo. Gitudlo sa Biblia kung saan maayong prinsipyo sa negosyo. The wonder, the very amazing diha sa Biblia, wa pa na-discover sa science, ang Biblia nag-isgot na. Bago lang na-discoveryhan nga ilaom day sa dagat, dunay sapa. Amazed kayo ang mga scientists.
Kanaday sapa, ilawom sa, dunay stream. Ilawom sa dagat. Kumbaga, tubig ni sa dagat. Napay stream diha. Nga nasa iyahan ko galingong kuan. Murag iyahan ko galingong sulok. No? Pero ang Biblia, nag-iskot niya na. Wa pa na-discover nga lingin ang kalibutan, nag-iskot na ang Biblia nga lingin ang kalibutan. Wa pa na-discover sa Biblia ang layer, no? Ang gitawag na firmament. Wa pa na-discover sa science, pero ang Biblia nag-iskot na. Wa pa na-discover sa science kung unsa kadako ang universo, pero ang Biblia nag-iskot na. Ang Biblia, bago lang, no? Ingon ang Psalm, kung giunsa ko nimo paghabi sulod sa tiyan sa akong inahan. Pagtuon lang na nila nga figure of speech. Just recently, na-discover sa science, ang during fertility, nga mag-abot ang katong similya, on the very moment, minutes o seconds lang, para ma-structure ang spinal cord. Gitanaw sa kanang gitawag na to monitor, no? Kuan gyud, istudyohan. Ang formation murag naghabi. Dunay sinulid, no? Dunay sinulid. Dunay lain-lain nga mga sinulid, gitagpi-tagpi. So now, nakita nila nga the biblical principle about sa paghabi, no, pag unsa gani ng habi, kanang pagtahi, pag burda, o burda ba na? Kanang bitaw, basta kanang lambit-lambit ang sinulid, no, ang pulong sa Dios naguna na. Just recently lang na-discover nga ang pagka-create dahil sa spinal cord o sa tanan diha sa bata sulod sa embryo, nagakuan day, nagahabi. No? So how wonderful ang pulong sa Dios. Wa pa ma-discover sa tao pero naguna na siya. So that's the authority. That's the sufficiency of the Scripture. And it is very practical. Sa tanang aspito sa atong kinabuhi, atong magamit, no? Kanang suko ka, gusto ka manimanos. Kasi ingon sa Biblia. Ha? Kung dunay musagpa sa imong tuo nga aping, sa ingon, ipasagpa pud ang wala. Nagtudlo ba siya og panimalos? Dili. Nagtudlo ang Biblia of humility. Because God said, vengeance is mine. Ang Diyos lang ang pwedeng mubalos. Nga naman, kung sa'yo nahitabo kung ang tawhanon nga wisdom ang mupatigbabaw, i-aksyonan ka palang sagpak, gidunggab na nimo, kung sa'yo nahitabo. Kung di na ba ospital, patay. So karon kay ikaw may nagdunggab, priso pud ka. Angayan ba nga may tabo? Diba? So, it is very practical. Now, the Holy Scripture prepares us for every good work. It equips us for our action and will complete us for our spiritual maturity. Gusto ta mo lambok spiritually? Gusto ta mo grow di astong relasyon sa Dios? Undang matagbasa sa Biblia o padayon ta magtuon sa Biblia? Padayon ta nga magtuon sa Biblia. So the Scripture is sufficient para nganhin nato. The Holy Scripture, it does not just contain the Word of God, but it is the Word of God
No? Usay ang lantaw sa uban, ang balang kasulatan, dili man tanan diha pulong sa Dios. Amay pulong lagi sa yawa. Mabasa na to diha sa Job. No, pero ang gitugutan sa Dios para makarelate ta. Ang tanan nga nahisulat diha dunay pagmando sa Dios. It is not literally nga ang tanan na lang gisulti pulong sa Dios. Kay makita man nato dunay pulong si David, dunay pulong ang si Satanas samtang gitintal niya si Kristo. But the entirety sa Holy Scripture gimbutan sa Dios. Pulong sa Dios alang kanato para atong masabtan kung makarelate kita sa kabubuton o katuyuan sa Dios kung saan nato pagkinabuhi nga matarong din sa kalibutan. Kung saan nato pag-grow spiritually. Diyan nato mabasa ang instruction. The Holy Scripture is our manual of life. Sa cellphone, una na to siya magamit, dunay gitawag nga, yun ang mabasa bitaw na to, manual, user's manual. Para kung unsaon na to pag-operate sa cellphone, unsa iyang mga pisa, unsa iyang mga function, diha na to may banal. The same with the Bible. Kung unsay purpose sa atong kinabuhi, diha nato mabasa. Unsay purpose, unsang direksyon sa atong kinabuhi, sa Biblia rapod nato mabasa. Dili sa ato ang mga kauban o mga barkada. Tanawa ang istorya sa atong mga barkada. Ayaw kaayo o kahimong butan kay kuhaon ka ni Lord. Tinuod ba? Dapat mo inom kagkaroon o daghan kay pag-abot nimo sa langit wala ang beer. So, maayo ba paminawon ang influensya sa kalibutan? Nga dapat ayaw sige o kanang relax. Maningkamot ta. Ayaw pagpahulay. Maningkamot ta para doon na tayo kwarta. Pero sa ingon sa Biblia, we do not have to worry what to eat or what to wear. Kinahanglan ba nga mag-wild ka kay doon na tayo problema? Kung sa ingon sa Biblia, kung doon na kayo problema, come to me, ingon si Kristo, all of you who are tired and heavily laden. Kung natin tayo problema, kung giaway dito sa itong asawa, kung lunhan, daghan tayo maningil na to, kung wala natagibangga sa itong mga asawa, asa ta paingon, diha lamang kang Kristo, magpaduo lamang kita. Okay? Kung nawad-an tayo tagtarbaho, kung nabankrupt ta sa negosyo, pahulay ta diha sa Ginoo. Aside from being manual of life, the Holy Scripture is our weapon in every battle. Kung maski pa o kwan, gamiti og pulong sa Dios. Mao na siya ang atong armas. Sama sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Wa man to niya gi-magic, nama si power, di ba? Christ is God. Mo man gamiti og iyang power ka. Ang imuhang ikaw kanang imong tiil, sige ka, igutong baya ko, kanang imong tiil, imuong kurang dalunggan nimo. Diba? Wala man. So, ang gibuhat niya as weapon, ang pulong sa Diyos. Ang Scriptura, no? It is written. Now, the Holy Scripture is our guide in every decision sa atong kinabuhi. Maunay, wala nato ma-apply kayo. Diha, even sa atong pagminyo, I do not know ko, ako naminyo ko. No, di pa mo ko Kristohanon pagkaminyo na ko. Ang akong giagad sa akong kaminyoon, kinsaratong buburos. No? Pagpanguyap na ko, magiging ko nangutana sa Diyos.
Maubaling bayana, bahala ka, basta gwapa ka sa pananaw, fine. Pag musugot ka na ko, okay na saan. Pag di ka, okay na saan, gwapo mo sa una. Para na ako ang prinsipyo. Pagbalay na ko, asag ko'y desisyon, asag ko'y pagpon, mao ba ni Lord? Buhat-buhat kong to story. Maguba raman di ay, di man sa daig kumusaka dito, kay sakit man sa daig sa tuhod. Ano ba? Ang ako ang gusto na sa una, basta pag magbalay ko, daigon ko. Nagwapo lagi imong balay. Na may second floor, dito ta magmadyong. Asugot ko magmadyong, di ko musugot mag-Bible study. Diba? Kinahanglan, ang atong basihan in every decision sa atong kinabuhi, dili ang atong impulse. Kanang ikasuko na lang nato sa atong asawa. Okay, suko ko sa kong asawa kung mag-grocery me. Yan naman, ang budget para lang sa grocery is 5,000. Pero murag palito na niya ang tibo, department store o kanang grocery store. Hala, tuyok. Unya, 3 ka oras ka mag-stay dito. Pag sulod nimo sa cashier, balik mo na sa sagi, diha lang ka ha? Nga nung balik mo ka na, ako'y nalimtan. Napakay nalimtan, sulod sa 3 ka. Mamahimo na mong away. It is because my decision is based on my emotion. Budget nito kay ikatag ko rin atong grocery. Biyaan ko ni. Pero di ay, kung sa biblical principle, kung doon ay tao gusto mo makikuban mo sa paglakaw, uban ni in extra mile. Balik gusto ka magpuyo og 12 oras sa grocery, uban ang taka, kay asawa man taka. Kung gusto ka magtutuyo, kala apila tong kitchen. Apil ito sa manager's office, ito. Diba? O di wala yung lalis. No? Brother, ingana pa si Mrs. Kanang mag-grocery. No, akong asawa mo, at tumigpalingki, halatanan pisliton. So, sige yung kapislit, mura mo nag-akong aping, imong pisliton. Diba? Kung imo sa kumprontahon, masuko mo sa ng asawa. So, we have to go an extra mile. But pa sa saan na ito atong patience, ato ang sabdon. Because that's the biblical principle sa atong kinabuhi. Okay? Sa pagmatutok, sa pag-correct, sa pagtudlo, very sufficient ang pulong sa Diyos. Now, kasi ingon sa Biblia, mahitungod ni ini, ingon si Joshua, keep this book of the law always on your lips. No, na kanunay sa ato ang bakbak. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa kasuguan, ingon si Joshua. Pamalandungi kini adlaw o gabi aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga naisulat ini ug sa ingon ni ini nga paagi magmauswagon ka ug magmalampuson. That's the very instruction alang sa tanan. Dili lamang kang Joshua, dili lamang sa mga sumusunod ni Joshua, alang kini sa tanang panahon. It is because, ingon sa Salmo, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang pulong day sa Dios, ingon niya, ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag o kahayag sa akong agianan. Sa tanan di ay nga mga pag-antos o kasakitan, sa tanang mga problema, sa tanang mga kalibog, wala tay lahing pwedeng gamiton kundi ang pulong sa Dios. So ang ngayon, sumala sa instruction ni Joshua that we have to meditate
dili na to kalimtan pagbasa ang libro or the Holy Scripture. Kanunay kitang mamalandong. Have time to open our Bible. We have 7 days a week. We have 24 hours in a day. Bisan lamang paghatag og duha ka oras or una matulog. If we give much time diha sa atong pagbasa sa atong cellphone, paghatag og komento, spend time. Pwede na lang tungaon, sugot na lang kita diha. Hinay-hinay na itong individu. May sakit sa ato Kadugay sige tagigda, tanaw-tanaw ta sa cellphone, nahulugan na lang sa cellphone, kaya natulog naman, nahulog naman sa cellphone. Pero sa Biblia, wala na ito, gibuhat. Now, in Ephesians chapter 6, verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Gamitan ninyo, ingon nga kalo ang nahuptan ninyong kaluwasan. But, next statement mo kini, gamita usab ninyo ingon nga espada, ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. And every day sa itong kinabuhi, dunay temptasyon. To be honest with you, my dear brothers and sisters, medyo idaran naman yun ko. Nagani, gwapa mo agi. Maibugsag ko. Hindi man sala ang maibog. But what is sin is that you covet. Kung saan nasa sugo, ingon ini. You do not have to covet thy neighbor's property. Kana bitaw maibog ta sa appliances, sa kutse, sa kaptangan, sa atong mga silingan. Unya mo na hinuon natoy kuan nga awayon siya o di nato siya tagdon og maayo kay sulod sa atong kasing-kasing may panisya. Pamili si masimba. Pero bakla sa kutse, mga kawatan, mga engineer, mga estimate na paligid. Diba? Pero ang tinodan to, ato siya gibuhat nimo, ang imuha lang inggit, ay imo lang kang kasuya, may panisya ko ang pagkasawa, ang akong asawa, murag iring. Nailong sa kong asawa, murag tiil si iring, ang giputol niya, giakop. May mayataas. That's covetousness. No? Pananglitan ba? Asa nakasala si David? Sa diyang naglantaw si David sa iyang tore, nakita niya ang asawa sa iyang general. O kaya gitugutan ang iyang kaugalingon nga magbuhat o pamaagi, makuha lamang niya ang asawa sa iyang general. It is because of covetousness. Pero unsay, ako personally, no? Mao na siya ang akong pulong pagmuagi ang gwapa. Gwapa. Kasi yun sa Diyos, you do not have to covet thy neighbor's wife. Okay, gwapa. Huwag may sala kung may mong kagwapa. Di lang ka mag-una-una at ngan ko ni iyang banan. Gusto ko lusong ko ni. Diba? So again, diya sa temptation, ang imuhang gamiton nga pulong, ang pulong sa Dios. Na cellphone, iPhone 17. Kasi latest, nanay 20, 18. Yung imong cellphone, hangers pag yung kayo. Yan ay nabilin nga cellphone diha. Kabalog yung ka sa imong silingan nga hubog. Gusto ni mo kwaon? Ang kasir nagsukli sa imo og sobra. Imo bang itukan? Pero og ang imo ang desisyon ay kwaon ay ngano nagtatangan na siya. Pero ang biblical principle mo ni, thou shall not steal. Ayaw pangawat. So ang butang nga wala gitugutan sa tagiyang imo kwaon, awat na siya. Okay? So diya dahil sa matag temptasyon, gamiton na to ang
pulong sa Dios as our weapon. No? Mo ni siya ang giingon. Gamita nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa atong kaaway. Okay, as to conclusion, my dear brothers and sisters in Christ. Why we have to give much importance to the Holy Scripture? Because Scripture is divine in source. Ang Diyos may naghatag. Kay Diyos ang naghatag, we can trust it. Magamit na to siya, masaligan na to siya. Why should we give much value to the Holy Scripture? Because Scripture is absolute in authority. No, walay lain na pwede na itong dili ang diksyonaryo, dili ang Facebook, dili ang Reader's Digest o uban pa ng mga sinulat, kundi ang Biblia lang. So, in its authority, the Bible is absolute. Kay tungod kay absolute siya, we must have to obey it. Kung unsa ang prinsipyo, unsa ang gisulat, atong sundon. Why we have to give much value to the Holy Scripture? Because Scripture is practical and sufficient. Dili siya imposible sundon. O pwede nato siyang ma-apply sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Bata ka man o tigulang. Susukan karon kay wa man gitudlo sa Biblia ng buyag, ayaw mo sige tuuan ang buyag. Diba? Ayaw mo sige tuuan ang gaba. Ayaw mo tuo gaba. Kung man nag-isgutan sa Biblia ng gaba, ang isgutan sa Biblia is the curse or the penalty or the consequence sa mali nga atong gibuhat. Dili na pwede naggabaan ka sa buktot kay imong gisaway. Okay? So, kung wala sa Biblia, we do not have to apply it sa atong kinabuhi. So, when life hits hard, kung ang kinabuhi nato lisod, para nato, keep it simple and powerful. Read it, study it, believe it, and live it. That's the importance sa balaang kasulatan sa ato ang kinabuhi. So, makakumit ba ta nga sa 7 ka adlaw, sa 24 ka oras, we will spend time sa pagbasa sa Biblia? Or lisod na to mabuhat sa atong kinabuhi? My dear brothers and sisters in Christ, we are reminded no nga sa atong kinabuhi karon, labi na kay dunay krisis, labi na nga daghan na ang dili gusto musimba sa Dios. Daghan na ang mga tentasyon sa atong palibot. The more nga hatagan nato gigayon ang pulong sa Dios nga maoy mo influensya sa ato ang kinabuhi. So, ang putak na igsuon. Ginoong Dios, wala ka magkulang kanamo. Even ang imong kabuton, among mabasa ug among matun-an diha sa Biblia. Even ang imong purpose o mga plano sa among kinabuhi nganong nahimugsok kami sa kalibutan, wala nimo gitago namo. Among masabtan, among mabasa, among matun-an diha sa Biblia. Bisan pa man sa imong pagkaikaw, wala nimo gitago ang imong kaugalingon nga ni kanamo. Amo kining mabasa, amo kining matun-an, amo kining makita diha sa imong mga pulong. Let it be, Father God, nga baguhon mo ang among una-una. Baguhon mo ang among kasing-kasing adunay passion o intent nga katuyuan
sa paghatag og dakong pagtagad og pag-value sa imong pulong, more than sa mga influensya sa kalibutan, more than sa among pag-tanaw sa among mga gadgets sa social media. But let it be, Father God, nga mamahing kabahin sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nga ablihan ang Biblia, basahon, tun-an. Ug labaw sa tanan Ginoong Dios kini nga kongregasyon. Let it be nga imo kaming tugutan nga maghatag sa among panahon aron sa pagtuon sa imong pulong together, not only on every Sunday worship service, but give us a lot of time, Father God, para makatunan namo ang mga nahisulat nga mga prinsipyo, ang imong pulong, instruction nga ni kanamo sa matag adlaw sa mong kinabuhi. Ug dili lang kana Ginoong Dios, amo usab nga giampo nga ang tanan nga mapulong, among nadunggan, nabasa ug natun-an. Mahimong praktikal, mahimo nga supisente sa mong kinabuhi, nga ma-apply namo sa among kada adlaw nga pagkinabuhi. To include sa among ang decision making. Gamhanan ka Ginoong Dios, wala imposible diha kanimo. Among gisalig diha kanimo ang among spiritual growth. Kay kung kami lang ang siligan Ginoong Dios, ma-retard gayud kami. Ikaw ang sovereign God nga maoy master sa among kinabuhi. You are the king sa among kinabuhi. Ang imong pulong dili unta mo labay nga kawak sa among kinabuhi. Pasayloa kami Ginoong Dios, among pagka short-sighted. Pasayloa kami Ginoong Dios kung taas ang higayon na wala kami na malinghok sa imong pulong. But again, Father God, imong kabubuton, imong pagtawag na di ka namo na mamahimong kami kabahin diya sa imong pamilya. So among interest diya kanimo, ang unang kasing-kasing. Kung among giampo diya kanimo, ang among kinabuhi, mamahimong maayong refleksyon, pinaagi sa pagkatun diya sa imong mga pulong. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Ang tanang dungog ug kay mayaan alang lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.